Yan, praise God po at papuri po sa Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. At Merry Christmas po. 9 days na lang. Tama po ba? 9 days na lang, Pasko na. At pwede po ba natin bigyan ng isang malakas na palakpak yung ating Panginoon? At welcome po ulit sa ating midweek at papuri po sa ating Panginoon. Sa nakikinig sa atin sa live ay praise God po. Sa mga papunta pa lamang, ingat po tayo at sana po ay makatid po tayo po dito. At kagaya po nung ano po natin, sinisiris po natin, meron na lang po tayong isang church na pag-uusapan. Okay, nagagasyo po ba kung ano po yun? But sabi ko nga po, yung message ko po last time ay wala naman pong perfectong church. Okay? I mean, wala pong perfectong tao na nasa church. Kasi lahat po tayo may mga weaknesses. At ang church ay a place para po sa mga taong wounded spiritually. That's why kaya tayo nandito para mabless po tayo. Mapapurihan po natin yung Panginoon. Makapag-recharge po tayo. That's why po natin na patuloy na papurihan po natin yung ating Panginoon sa oras pong ito. At sa mga pupunta pa lamang ay tayo at i-share po natin yung link po natin sa oras pong ito. And bago po tayo makapakinig po ng salita ng Panginoon, ay bigyan po muna po natin ng masasayang awitin papuri ang ating Panginoon sa gabing ito. Tinatawagan po natin ang ating mga tagapagpaawit sa oras pong ito. Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. At malapit na po yung Pasko, sabi nga po ni Pastor, at sign po ito na dumating yung Panginoon, dumating si Jesus Christ para sa atin, para sa maligtas tayong lahat. Kaya po naman inaanyahan po namin ang lahat na tumayo upang atin pong papurihan at awitan ng ating Panginoon. Let's sing Hark the Herald. On earth
of our God is loving and faithful to His promise. He gives us the greatest gift of all. God gave us His only Son, Jesus Christ, for us to be saved. And let us continue praising God. Let's sing King of Kings. Come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. To reveal the kingdom come and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus for us.
lamang naming papurihan at pasalamatan, Lord God. Sa pagdating mo po sa aming buhay, Lord God, thank you po sa lahat ng pagpapala mo kahit na po hindi po kami karapat-rapat para dito. Patawad po, Lord God, sa aming pong mga pagkakasala at pagkukulang, Lord God. Alam po namin na hindi po kami karapat-dapat sa lahat ng pagpapala mo, sa pag-ibig mo, Lord God. Pero patuloy mo pong pinapadama sa amin na kami po ay pinagpala, na kami po ay iyong mahal. Kaya po naman, itinataas po namin ang pinakamataas pong papuri para po sa iyo, Ama. Ang lahat ng ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, Merry Christmas po mga kapatid. Amen. Kapag po may naririnig kayong kumakatok ngayon sa bahay po ninyo, pinagbubuksan niyo po ba agad? Depende, sisilipin muna, no? Nauso po ngayon, di ba, may mga CCTV nang nakalagay sa mga bahay. Ano po? And nakikita na natin kung sino yung mga papasok, sino yung mga kumakatok. Sa school po, kapag pumapasok po ako dun sa lounge ng mga head teachers, lagi po akong kumakatok pati doon sa admin. Sabi nila, nakakatakot daw ako kumatok kasi ang hina daw. Kasi sabi ko, lagi kasi silang tahimik doon. Siyempre, pag kumatok ka ng malakas, baka naman mabulabog sila. Kaso pag kumatok ka rin pala ng mahina, natatakot din pala sila. Ano po? Pero tayo po, sa panahon natin ngayon, pagka may mga taong kumakatok sa atin, we have this parang nakasanayan na hindi agad-agad pagbubuksan. Ang lagi nating sigaw, sino yan? Saglit lang, teka lang, o kaya naman, walang tao. Walang tao dito. Wala yung may-ari ng bahay dito. Kaya kung ano-ano pa man po yung mga pwede nating sabihin. But tandaan nyo po ito, babalikan natin yung kumakatok na yan kasi meron tayong pag-uusapan sa gabi po na ito. But before that, let's have a recap sa mga churches na napag-usapan natin sa Revelation. Sabi po rito, ito po yung mga 6 na church o churches na napag-usapan natin all throughout the midweeks na meron po tayo. We started with Ephesus. Sila po ay kilala sa church na nakalimot ng kanilang unang pag-ibig. Ayan, tingnan po natin if we are this kind of church sa panahon natin. Pangalawa, Smyrna. Tayo po ba ang Smyrna? Ang church na nagsuffer o magsasuffer ng persecution. O tayo po ang Pergamum, ang church na kailangang magsisi. O tayo po ang Thyatira, ang church na mayroon pong false prophetess. O tayo yung panglima. Ayan, favorite siguro sa 6, ito yung pinaka-paborito natin, Sardines. Baka mo tayo Sardis. Ang church po ng Sardis, mga nakatulog. Ayan, pwede niyo po bang tignan yung katabi niyo? Baka tulog na. Kung tulog na, sabihin niyo wag siyang maging Sardis. And lastly, Philadelphia, ito po yung pinag-aralan natin with Brother Gardy last midweek, na church na nag-endure patiently. So for the 7th church na pag-uusapan po natin, ito po yung possible laging tumatatak sa atin kapag naririnig natin yung churches in Revelation. Bakit? Kasi ito po yung parang medyo highlighted talaga sa mga churches dito. Hindi dahil sa magaganda nilang gawa, kundi dahil sa ayaw ng Panginoon sa kanila. Ano po ito? This is the Church of Laodicea. Kaya yung title po natin is Jesus on the Outside. Revelation chapter 3 verses 14 hanggang 22. Ang church po ng Laodicea ay kilala po natin siya. Alam ko po na message na natin, and actually napag-usapan namin to sa Tapinak Cell Group, yung tungkol po sa Laodicea na sila po ay lukewarm. Ano po ba yung lukewarm sa Tagalog? Maligamgam. Katamtaman ng mahilig po ba kayo doon? Ano pong pagkakuha kayo ng tubig? Ano pong kinukuha ninyo? Cold or hot? Maligamgam.
Ayan, sabi ni Lord, dito po sa church ng Laodicea, although maganda po sa atin yung maligamgam lang na tubig, but dito po, ayaw pala ng Panginoon ng isang maligamgam na pananampalataya o maligamgam na iglesia. Alam niyo po, ang church po kasi ng Laodicea, hindi naman nila nireject si Jesus. Hindi po nila ginawa yon. But ang problema sa kanila, they learn how to live without needing Jesus. Hindi pala nila nireject. Ang naging problema po nila, nakayanan na nilang mag-church, mag-worship, and everything else na hindi nila kailangan yung Panginoong Jesus. Kaya po nakakatakot ang pagiging maligamgam. Ayan. Kaya po yung katabi po ninyo, maligamgam ba yan? Dapat mainit po yan, ha? Okay? So, titignan po natin ano po yung mensaheng iiwan sa atin ng ating Panginoon regarding po sa Laodicea. Konting background lang po. Ang Laodicea po is an important and wealthy city sa Jewish population. Kumbaga, sabi nga po ng isang commentary, ang Laodicea daw po, kapag sila nagkaroon ng problema, kunyari, nasiraan sila ng building, nagiba yung kanilang mga ecology o kung ano man po nasasakupan nila, ayaw nilang tumanggap ng tulong galing sa ibang bayan. Bakit? Kasi ang alam nila, kaya namin to. Ganon sila ka-prideful. And totoo naman, nagagawa naman po nila. Pero meron silang isang problema. Mahirap po ang kanilang water system. Ano po, kaya ang lahat ng lumalabas sa tubig po nila, lagi pong maligamgam. Kaya si Jesus, marunong talaga siyang magsabi ng mag-illustrate sa mga churches kung ano po yung nararanasan nila. Kaya po kung nandun kayo sa Laodicea, hindi po kayo kapag nagbukas kayo ng gripo, hindi po lalabas doon malamig o mainit. Lagi pong lumalabas doon maligamgam. Meron kasi silang aqueduct na ginagamit po doon para yung tubig nila maging safe. Kasi yun po yung pinaka-weakness ng city ng Laodicea. Kaya po pag sinugod sila, pinalibutan sila, mabubuhay sila. Pero mauubos yung stock nila ng tubig. Kasi nanggagaling siya sa labas. Ngayon, ano pong gustong i-point dito ng ating Panginoon? Kahit na ang isang syudad na sikat, mayaman, malakas, pero pag wala palang Jesus, hindi pala po pwede. Kaya sabi po rito mga kapatid, ayaw ng Diyos ng isang Kristiyanong maligamgam na akala nila okay sila. Ayan. Kapag ka-feeling natin okay tayo, baka hindi talaga tayo okay. Baka akala natin mainit yung pananampalataya natin, pero ang totoo, hindi. Kaya dito po, meron lang pong ilang sasabihin sa atin ng Panginoon regarding po sa church ng Laodicea. Number 1, sabi po dito ng ating Panginoon is, ayaw po ata a church that had religion but lacked spiritual riches. Sila daw po ay isang iglesia na merong religion. Kasi po ang term kasi na religion, this is about practices. Puno sila ng practices, routines, and everything else. Talagang maganda ang church ng Laodicea. Pero sabi ng Panginoon, kulang sila sa kayamanang spiritual. Ayan. Tanungin niyo nga po yung katabi mo, mayaman ka ba? Dapat yamang spiritual lang meron po tayo. Let's read our verses from 14 to the following. To the angel of the church in Laodicea write, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Medyo grabe po yung sinabi ng Diyos dito. Kung hindi ka mainit, hindi ka malamig, gamitin po natin sa Tagalog. Idudura kita. Parang ang pangit pakinggan. Tatanggalin ka sa Panginoon. Parang ang mga gano'n kasi, di ba, hindi na yun binabalikan. Kaya dito, sabi ng Panginoon, tatanggalin daw po ang Laodicea kapag hindi sila nagbago. Ngayon, sabi po doon sa verse natin, sabi, you say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need the thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Tingnan niyo po, akala daw ng church ng Laodicea, they are all okay. Ang saya ng buhay, maayos ang pagiging Kristiyano nila. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi. You are not okay. Ang tingin sa kanila ng Panginoon, they were pitiful, they were poor,
and they were naked. And last, sabi po rito, I counsel you to buy from me gold refined in fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so you can see. So meron pa ring way out, meron pa rin pong solusyon sa kanila pong nararanasan. They were spiritually sick. May sakit sila spiritually. Ito po yung lagi ko po nababanggit sa atin, that maybe we are experiencing sakit na hindi natin nakikita kasi spiritual pala yung kasakitan na meron po tayo. Kaya sabi po ng Panginoon sa atin dito na hindi natin po pwedeng i-reason out lang lagi na mukha namang okay yung mga nangyayari sa church. Pero ang reality pala, iba pala yung nakikita ng Panginoon po sa atin. Because it is possible to have external success, pero meron pala tayong internal decay. So ibig sabihin po, pwede palang mangyari yun. Ayan. Lit po. Okay, ayan. So, ibig sabihin lang po mga kapatid sa atin, pwede palang matago yung internal decay. Alam niyo po, mahirap yung internal decay. Bakit po mahirap yung internal decay? Kasi yan po yung mga bagay na unti-unti kang sisirain. Hindi mo namamalayan, babagsak ka na. Hindi mo namamalayan, wala na. So ito po yung pinakamahirap sa pagiging Kristiyano. Akala natin, okay. Pero ang realidad, hindi pala talaga tayo okay. Sila po kasi, ang Laodicea, they believe na kapag komportable, blessing. Kapag stable, spirituality. And they believe that if they have the resources, that is righteousness. Nabago kasi yung pananaw nila doon sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil they were blessed physically. They were blessed with everything that they had. Ano po? And tayo rin po, masasabi natin that the church in 20th, or dito po sa iglesia natin sa Olongapo, we are blessed. Amen po. We are blessed to have this mga upuan, ano po, the fuses na meron po tayo para makapakinig na maayos. We have our air condition, ano po, na talagang malamig po, ano po. And meron din po tayong mga gagandang ilaw kasi kung wala po, baka hindi nyo po ako nakikita ngayon. Baka boses lang po yung naririnig nyo po ngayon. So we have these PowerPoints para po tulungan tayong better understand yung ating pong mensahe. So we have this comfortable na lugar na po pwede nating masabing okay ang church ng Olongapo. Pero let's look inside what is really happening. Kasi po pwede nating makita na the church at Olongapo, 116 years faithfully serving God. But eventually, yung inside pala, unti-unti rin palang sira. We don't need to look good. We need yung inside natin na maging maganda sa pananaw ng Diyos. Yun po yung dapat focus po natin. Hindi lang po kung ano yung nakikita ng mga tao sa paligid po natin. Let's look at sa mga tao pong nasa Bible. If you would remember yung magnanakaw doon sa krus. Malamig yung faith niya. Pero nakita niya yung yung pangangailangan, naniwala siya kay Lord. Tama? From cold, naging hot siya dahil sa pananampalataya niya kay Lord. Si John din, mainit siya kay Lord, pinagpapatuloy niya ito. Sumulat ng John, he really loved God, he really loved Jesus, and kailangan niya ipagpatuloy yun. Pero tingnan niyo po, sino ang example ng lukewarm? Ang example ng lukewarm was Judas. Bakit po? He was following Jesus enough to be considered a disciple. Yes, considered siyang disciple. But this is the medyo hindi magandang side ng kanyang pag-follow kay Jesus. He was not giving his heart over Jesus. Hindi niya binibigay yung whole heart niya tungkol kay Lord. He believed in Jesus. Yes, naniniwala siya kay Jesus. That's why he followed him. Pero ang problema, he did not surrender his life fully. Alam niyo po, this is a matter din sa atin. Baka matagal ka na rin nag-church, but ikaw rin pala si Judas. You consider Jesus to be the Lord of our lives, but you do not surrender your life to Him. Pwede palang mangyari yun. Imagine,
Ilang taon niya nang kasama si Jesus, na-betray niya pa rin si Jesus. And that is lukewarm faith. You are following Jesus' steps, but you are not surrendering your life to Jesus. Kaya mga kapatid, sa atin po, we need to examine yung sarili. If yung buhay po ba natin, yung church na kinabibilangan natin, are we a lukewarm church? Hindi malamig, hindi mainit, maligamgam. Ganon po ba yung pananampalataya na meron po tayo? Kasi sabi po ni Spurgeon, he described lukewarm church. Sana hindi po ito ganito. Marami pa po siyang nilagay, pero ito lang po yung mga highlighted niya na sinabi regarding sa lukewarm church. Sabi dito, may prayer meeting pero konti ang taong present kasi mas gusto daw nila yung quiet evening home. Ano po? Praise God po ngayon, madami po tayo. Palakpakan naman po natin sila. Ano? So may mga Kristiyano daw sa isang church na lukewarm, na meron silang mga prayer meetings midweeks, pero hindi nila pinupuntahan. Lukewarm faith. Ano po? Kasi kailangan eager ka eh. Kailangan meron kang init pagdating sa Panginoon because we are not just doing our midweeks just to have a routine. Meron lang tayong mapakitang programa sa labas ng church na meron kaming gawain ng 7 p.m. ng Wednesday. No. The very reason why we do our midweek service because we need it, mga kapatid. Kailangan po natin ng midweek service po natin. Because imagine if what would life look like kung ang pagtitipon lang po natin ay tuwing Sunday lang. Ano po ang mangyayari po sa atin? Baka lahat po tayo ay Christian lang pag Sunday. Kasi po, the struggle is real and alam ko pong alam niyo po yan. Kung ano pong meron sa labas ng church, kung bakit po mahirap maging Kristiyano sa labas ng church. Pangalawa, sabi po dito, baka ganito rin yung nangyayari sa atin, everything is done in a half-hearted way as if it did not matter much whether it was done or not. Parang ang pananaw na lang daw po ng mga Kristiyano sa ganitong pagkakataon ay, sige, kung magawa yan o hindi, okay lang. Kapag ganun pala yung paglilingkod na ginagawa natin kay Lord, yung pagiging lukewarm po natin, evident. Kaya sa atin mga kapatid, kailangan pala makita ng Diyos yung ating pong zeal, yung ating pong enthusiasm sa paglingkod po natin kay Lord ay naroroon. Kasi po, lagi tayong pagod everyday. Tama po? Meron ba dito hindi napapagod araw-araw? Siguro pag day off. Kaso pag day off, maglilinis ng bahay. Ano? O kaya lalabas din. Mamayang gabi, pagod pa din. Kaya po kahit anong sabihin natin kay Lord na, Lord, pwede bang magbibigay na lang ako ng oras sa iyo kapag hindi na ako busy? Kapag marami na akong time, mga kapatid. Kahit yung mga silver gray, araw-araw napapagod pa rin sila. Tama po? So kung umabot man tayo sa mga edad po nila, pagod pa rin po tayo. Maghapon, hindi pa rin po natin matatakasan yun. Kaya ngayon pa lang po, we need to understand na dapat ang lahat ng ginagawa natin ay wholehearted. Kailangan buong puso. Ngayon, tanungin natin yung sarili natin ng mga tanong po na ito. Kung tayo po ba ay nagkakaroon ng lukewarm faith. Number 1, sabi rito, are we busy for God but distant from Him? This can happen. Busy ka sa paglilingkod mo kay Lord, pero malayo ka naman sa Kanya. Pwede po ito. Ano? Lagi kang nasa church every day, pero you are far from God. Ito nga yung sinasabi nilang, so close, yet so far. Ano? Ang lapit mo na, pero ang layo mo pa din. Ano? Hindi po kasi ibig sabihin na nasa church ka na, you are close na kay Lord. Kaya kailangan ma-distinguish din natin. Baka masyado ka nang busy kay Lord sa mga ginagawa mo para sa Kanya, pero wala pala yung relationship natin sa Kanya. Pangalawa, are we serving out of habit instead of hunger? Ano? Tayo po ba ay naglilingkod kay Lord dahil po sa ating pagiging gutom kay Lord o yung gustong-gusto natin siyang makasama? Or ginagawa na lang po natin to kasi ito na yung nakasanayan ko eh. Nagagalit po tayo sa mga tao sa labas na ayaw kilalanin si Lord kasi ang dahilan nila, dito na kami lumaki, dito na rin kami mamamatay. Pero tayo rin pala, nagkakaroon din pala tayo ng ganon. Minsan we are serving out of routine.
ay, ito na kasi ginagawa ko simula nung una ako eh. Ito na din yung gagawin ko hanggang mamatay. Kailangan alam po natin, what is your motivation in serving the Lord? Is it just out of habit? Or is it just out of your love para po sa ating Panginoon? And lastly, ito po magandang tanong po ito para sa atin eh. When was the last time your faith actually cost you something? Meron po ba kayo naisip? Sa Tagalog, ano? Meron na bang pagkakataon o meron kayong naaalalang pagkakataon na meron kayong nasacrifice because of your faith? Kunyari, ano po bang meron ngayon? Kunyari po, Christmas party. Hindi kayo umattend para lang maglingkod kay Lord. Meron pong mga bagay na isa-sacrifice para kay Lord. Meron na po ba tayong naranasan na gano'n? Kailan po? Kahapon? O baka 10 years ago na, ang tagal na ng huling sacrifice natin kay Lord. Kapatid, kapag po tayo ay hindi willing to sacrifice for our love para kay Lord, baka po nagiging lukewarm na rin po tayo. Kasi baka mamaya, hindi na tayo ready to give sacrifices sa ating pong Panginoon. Alam niyo po, merong contrast yung pagtingin ng church ng Laodicea sa sarili po nila. Ano yung contrast po na ito? Hindi nila alam na may sakit sila. Ang tawag po natin dyan, spiritual numbness. Numb. Pwede niyo po bang testingin, kalabitin yung katabi po ninyo? May nararamdaman pa po ba siya? Kung wala po, baka tulog na yan. Kung wala po, baka spiritually numb na. Pero kung may nararamdaman pa po kayo, praise God. Pero yan yung physical. How about our spiritual? Ano po bang sample ng mga spiritual numbness? Hindi mo alam, ma-pride ka na. Hindi mo alam, self-righteous ka na. Hindi mo alam, ikaw na pala lagi yung tama, hindi pala ikaw lagi yung nagkakamali. Spiritual numbness. Yung tingin mo, lahat ng nasa paligid mo, mali, ikaw lang yung tama. Spiritual numbness. Kailangan malaman po natin na kahit na marami tayong alam sa Bible, we can still make mistakes. Yun yung sinabi rin ni Pablo, wag mong tignan na nakatindig ka, baka mabuwal ka. Kaya tayo kailangan nating makita at malaman, if we have this sickness, meron na ba tayong spiritual numbness ng buhay po natin? And this contrast, ito po yung nararanasan ng Laodicea. What they think they are and what they really are. Akala nila okay sila, pero ang sabi ng Diyos, no, hindi ka okay. Merong kailangang ayusin sa buhay natin. Pangalawa, the contrast between what they see and what Jesus sees. Ano yung nakikita ng Panginoon ba sa atin ngayon? Nung mga nakaraang midweeks natin, we studied about diagnosis ng Diyos. Ano bang analysis sa atin ng Panginoon? Are we okay? Are we fine? Meron ba tayong kailangang palitan? Meron ba tayong kailangang baguhin sa buhay po natin? And sabi po rito, the contrast between wealth and affluence of their city and their own spiritual bankruptcy. Ang Olongapo City, thriving, kung titignan po natin. And ang church natin dito sa 20th, thriving. We can see, meron tayong mga elevators, meron tayong at least may parking space tayo na nare-rent po natin. Meron tayong different things na nakikita that it looks like na thrive po tayo. Pero let's also check ourselves spiritually. Dapat lagi rin natin chine-check ito. Ang 20th church din po ba ay spiritually thriving? Kasi kung hindi po tayo nagtathrive spiritually, then there is a problem. There is a decay sa ating pong spiritual na pamumuhay. Kaya kailangan aware po tayo dito. And last thing po na sinabi ng Panginoon sa Laodicea is sila daw po ang church na si Jesus ay nasa labas kumakatok. Kaya po tinanong ko po kayo kanina kung ano pong ginagawa nyo pag may kumakatok sa labas. Paano kaya kung si Jesus pala yung kumakatok? Tapos ang sabi natin, walang tao dito. Hanap ka na lang ng ibang church. Hanap ka na lang ng ibang bahay na pupuntahan. Yung birth ni Jesus, same thing. Si Joseph and Mary, they were looking for a place to lay. Every door, puno. Hindi welcome si Jesus. Sa church po ba natin, welcome si Jesus?
Dapat. Dapat si Lord ay welcome sa church natin. Anong sabi po sa mga last verses natin? Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Ang ganda ng sinabi ng Panginoon, ano po? Ang sabi ng Diyos, nasa labas siya kumakatok. Kapag pinagbuksan natin si Lord, ano daw pong gagawin niya? Papasok at kakain kasama po natin. Alam niyo po, para po sa atin, that is a great privilege. Imagine that the very well-known na tao sa mundo, kakain kasabay po natin. Ano pong mararamdaman po natin? Masaya eh. Minsan nga baka hindi tayo kumain eh. Parang sabihin natin, ay nakakaya, sige kain lang po kayo. Ano pa ba yung pagkain na? Ilabas nyo na lahat. Di ba? Yung magaganda nating pinggan at kutsara, ilabas nyo na din. Kahit tagal-tagal na noon, di ba? The point is, we are happy enough para po paglingkuran kapag ka merong kilalang tao. But how about this? Si Jesus na daw po yung kumakatok para po sa atin. Are we gonna open the doors of our lives para po sa ating Panginoon? And if yes, we are so blessed pagdating sa bagay na yun. And ang problema ng Laodicea, yung worship, yung teaching, and yung ministry nila, nangyayari sa loob, pero wala si Jesus. Na-imagine niyo po ba yun? Sunday, nag-worship, kumakanta, nagtuturo, pero wala si Jesus sa loob. Hindi siya pinapasok. Ganun po yung naging problema ng Laodicea. Sa church po ba natin, do we have the same problem? Nag-worship din po ba tayo nang wala si Jesus? Nagtuturo din po ba tayo nang wala si Jesus? Because if we have this problem, then kailangan na rin po natin mag-repent. Kailangan na nating papasukin yung Panginoon sa buhay po natin. Kasi that is possible, to have a church without Jesus at the center. Pwede po itong mangyari. And marami na pong mga churches na dumaan na ito po yung naging problema. They are thriving pero wala si Jesus at the center. Marami na pong mga malalaking church yung nag-boom, lumaki sila pero nakalimutan nilang papasukin si Jesus. Kaya po sa atin, sana hindi rin po ito yung maging sakit po natin. Sana tayo po ay laging kasama natin yung ating Panginoon. Kaya yung correction, sabi nga ng Panginoon doon kanina, mahal ng Diyos yung kanya pong mga dinidisiplina. Yung mga nire-rebuke ng Diyos, mahal po niya. So tayo po, wag tayong magagalit kapag nire-rebuke tayo ng Diyos. Sinasabihan tayo o yung termino nga natin doon, napapalo tayo ng Diyos. Wag tayong magagalit. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang mga dinidisiplina niya ay yung mga taong mahal niya. Mahal po ba tayo ni Lord? Amen. Alam niyo po ako, natatakot ako pag walang problema. Kayo po ba? Alam ko pong malungkot ang walang problema, pero ako po natatakot pagka smooth yung buhay ko. Kasi ang pakiramdam ko minsan, di na ba ako mahal ni Lord? Ewan ko po kung ganun yung pakiramdam ninyo kasi minsan nakaka-overthink. Kasi pag pinakinggan nyo po yung sinabi ng Panginoon, yung mga nire-rebuke niya, yung mga kinokorek niya, yung mga pinapalo niya sa terms po natin, yun yung mga mahal niya. Kung wala ka nang nararamdaman ngayon tungkol kay Lord, sino pong walang problema? Ay, gusto magtaas ng iba. Lahat tayo may problema. Then meron pa rin tayo nararamdaman na pagmamahal ng Diyos. Praise God. Pero kung wala po kayong problema, huwag po kayong magsasana all kapag wala silang problema. Matakot po tayo kasi baka mamaya, hindi na pala sila dinidisiplina ng Diyos. Hindi na sila nare-rebuke ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid sa atin, isa po yung paalala sa ating lahat. Kaya sabi po rito, si Jesus, hindi naman niya sinabi sa Laodicea, baguhin nyo lahat. Lahat ng programa nyo sa church, lahat ng ginagawa nyo, baguhin nyo. Ang gusto ng Panginoon sa kanila, to change their posture. Baguhin nila yung kanila pong pagtayo sa harapan ng Panginoon. Baka tayo din, we need to have this change of heart. Na from being self-sufficient, magiging surrendered ka na. Lagi natin tatandaan yung salita na hindi ko kaya nang wala si Jesus.
Dapat ganun po lagi yung pananaw natin. Pangalawa, hindi tayo dapat laging komportable, dapat committed tayo. Why? Ano bang sabi ni Jesus sa mga susunod sa Kanya? Hindi kayo magiging komportable. Tama po, sabi po yun ng Panginoon eh. Sabi niya nga, those who follow me must deny themselves. And they need to carry the cross. So kung hindi ka nabibigatan sa pagsunod kay Jesus, may problema sa pagsunod natin kay Jesus. Nabibigatan po ba kayo sa pagiging Kristiyano? O nadadalian po kayo? Pag nadadalian po kayo, baka may problema yung commitment natin. Kasi never pong magiging madali ang pagiging Kristiyano. Because sabi ng Panginoon, the world will hate you for choosing me. Ano po? Kapag pinili mo si Jesus, galit talaga sa iyo yung mundo. And kung nararanasan po natin yon, then maganda po yung path na tinitake natin papalapit kay Lord. Pero kapag natutuwa sa inyo yung mundo, baka may problema yung pagsunod natin kay Lord. Baka hindi na pala natutuwa sa atin yung ating Panginoon. And from being lukewarm, naging buhay sila. Kaya ngayon mga kapatid, yung title natin negative. Jesus on the outside. Ngayon ang tanong po sa atin, si Jesus po ba nasa sa loob po natin? Is Jesus inside the church dito po sa 20th? Nasa loob ba si Jesus? Amen? Amen? At dapat po doon magstay si Jesus. Huwag natin siyang palalabasin. Minsan kasi gusto nating palabasin si Jesus. Lord, kami muna. Huwag ka muna. Sa buhay din natin, same thing. Lagi nating iniiwan o pinapalabas si Jesus sa buhay natin. Kapatid, this is a reminder for the 7 churches, alin po tayo doon. Hindi po pwedeng wala ka doon. Kasi lahat po yun, they all have the characters ng churches ng Panginoon na sumusunod sa Kanya. Pero alam niyo po kung ano po maganda kay Jesus. Sa 7 churches na yun, from the worst to the best, lahat sila binigyan ng chance ng Panginoon to change. Hanggat hindi pa siya dumadating. Kaya nga po pansinin niyo po yung laging opening and then closing ng Panginoon sa letters niya sa mga churches. Sa lahat ng may pandinig, makinig. Ang mga nandito po ba sa church may pandinig? Amen. And then this message is for us. To change, to be better, and makita natin na ang church natin ay para sa ating Panginoon. Kaya po sana na-challenge po tayo and marami tayong natutunan sa mga churches sa Revelation. And sana wag nating palabasin si Jesus. Sana kasama po natin siya ngayon. Let us all pray. Lord, salamat po sa gabi na pinagkaloob niyo po sa amin that you reminded us, Lord God, na hindi ka namin dapat paalisin sa buhay namin, Lord. Lord, patawarin niyo po kami if there are times na nagiging lukewarm yung pananampalataya namin. Yung church namin, Lord God, minsan nakakalimutan namin yung relationship kesa sa mga bagay na dapat po namin na nagagawa po sa inyo, Lord God. Lord, patawarin niyo po kami. Alam po namin, Lord God, that you will make us better, Lord God, to serve you, to be faithful enough, Lord God, to share your word sa marami pa pong tao. Lord, salamat po. And nawa, Panginoong Diyos, kayo po ang maging sentro ng iglesyang ito at ng mga buhay po namin. Pinupuri ka po namin, O Diyos, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. Yan, praise God po. At sana po ay natapos na po natin yung 7 churches sa Revelation. And I hope marami po tayong natutunan. Amen po. Ayan. So sana ay nagkaroon po tayo ng reflection. Ano po ba yung gustong ituro ng Diyos sa bawat isa po sa atin. And bago po tayo dumako sa ating closing prayer, ay mga balita lang po tayo. Yung mahalagang announcement po natin. Siyempre po yung ating Sunday worship. So this coming Sunday po, yung ating service po ay corporate po tayo. Yan. So 3 Sunday po yan. Meron na lang po tayong 2 Sunday po pala this month. 21 tsaka 28. Parehas po yung corporate. So wala po tayong panghapon. And midweek service, 7 p.m. Nightlight at 7 p.m. So ayan po yung mga gawain po natin para po sa ating Panginoon. Ating mga cell group. Yan. Christian Youth Fellowship this coming Saturday, 4 p.m. So sana po maka-attend po lahat ng youth po natin. Dorcas and Builders Fellowship every Saturday at 4 p.m. Ayan. Meron pa po. Silver Gray. Alam ko po, ang gawain po ng Silver Gray po ay sa Saturday po. Tama po. Ayan, yung kanila pong Christmas fellowship. So sa mga nais po maka-join, invited po ba yung lahat po?
Ayan. So kung nais po natin maka-join po, alam ko po, gaganapin po yun kila Sister Ruth. Okay po. So sana maka-join po tayo and pag-pray po natin po yung gawain po natin. So yun po yung mga balita po natin. At kung wala na po, ay meron po bang mga birthday celebrant po ngayon? Ayan. Ayan. Happy birthday po. Ayan, kay Sister Nida. Alam ko po, birthday niya po. Ayan. Happy birthday po, Sister Nida. Ayan. Meron pa po bang may birthday po ngayon? Wala na po. Ayan. Mahina po kami kumain. Huwag po kayo mag-alala. Ayan. So, happy birthday po, Sister Nida. And sa lahat po nandito, ay pagpalain po tayo ng ating Panginoon. And tayo pong lahat po ay magsitayo. At manalangin po tayo sa ating Panginoon. Okay po, let us all pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa oras pong ito. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin para muli kang purihin, pasalamatan sa pamamagitan, Lord, ng midweek po namin. Nawa, Lord God, na papurihan ka ng bawat isa po sa amin, na itaas ang iyong dakilang pangalan, Lord God. And Lord, salamat po sa mga paalala niyo po sa amin, sa pamamagitan, Lord, ng mga salita mo sa Seven Church sa Revelation, Lord God. Salamat kasi nagkaroon kami, Lord, ng reflection. At nakita namin, Lord, kung nasan po yung buhay po namin. Lord, ang aming dalangin, po yung magpala po sa amin. I-correct niyo po kami, Lord God, sa mga pagkakamali po namin. At patuloy ka namin papasukin sa buhay po namin, Lord God. At ikaw yung maghari sa bawat isa po sa amin. Kaya, Lord, maraming salamat po. Ano man po yung mga tutunan po namin sa Revelation ay magsilbing paalala sa bawat isa po sa amin. Lord, maraming salamat po sa mga nagdiriwang sa kanilang karawan. Lord God, aming kapatid, ingatan niyo po sila, Panginoon. Ma-enjoy po nila yung kanilang kaarawan, kasama po ang mga mahal po nila sa buhay, at patuloy po sila naglilingkod po. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok. At kayo yung patuloy na po yung gumabay at mga tahanan. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat, and we have a few minutes po para po sa ating sharing. Ayan, meron tayong question, Brother Dave. Yung sharing po natin, yung tanong ko din po kanina. Kailan po yung huling beses na nakapag-sacrifice tayo dahil sa pananampalataya natin? Okay po. Ulitin ko po. Kailan po yung huling beses na nag-sacrifice tayo dahil sa pananampalataya natin? So, ilang po and sharing po tayo.